Hi guys! Maganda ng gabi. Kamusta po kayo? So, andito na naman nga po ako, nag-iisa ninyo nagmamagandang Kaligitary Cats upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Magbigay ng mga reaksyon, komento at opinyon patungkol po sa mga balita hinggil sa Itbulaga. At ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya kung gusto po ninyo maging updated sa mga balita na may kinalaman po sa showbiz and Itbulaga, sagot na po natin yan. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para maging updated at ma-notify ka sa susunod nating videos. Anyway, eto na nga ang mainit nating chika para po sa gabing ito ay pumapatungkol mga kadari cards dito sa ikinakalat na balitang nalulugi ang Itbulaga. Lugin-lugi, bagsak presyo na dahil hindi na alam kung paano daw i-maintain ng TVJ ang kanilang pag-ere. Bukas makalawa, maaari na daw mawala ang Itbulaga. But before that, para po sa mga nag-aabang kung ano po ang magiging pasabog ng TVJ para sa Father's Day special mula po kay LM Entertainment, balitang Darikad, hindi pa kakabog. Itbulaga patuloy pa rin na naghahatid ng pure iconic entertainment sa mga Darikad sa buong mundo na maintain ang pagiging isa sa top 15 overall sa buong bansa. Father's Day offering ng Barangay Cinema, inaabangan na ang title, #Itbulaga TV5. So, may new movie alert. And for sure, ito na po yung sequel nung premiere night sa tanghalian po ng TVJ. So, guys, abangan po natin yan at suportahan dahil ito po ang forte ng Itbulaga. Kanila pong ibinagpapatuloy ang legacy ng EB na makapaghatid po ng hindi lang po ng saya, kundi magagandang aral para po sa lahat ng viewers. Anyway, meron naman po ditong epal sa linya ng mga legit Darikad. Sabi dito, dapat malapit na daw matsugi ang Itbulaga dahil ipapalit kay Kuya Will na show na kapalit ng Itbulaga. Huwag kang mag-alala, magsasara na ang EB sa TV5. Medyo nahihiya sila kay MVP kung aangat at tatakbo ang ratings pag ganyan. So, grabe naman yon. Kung alin po yung may magandang hangarin, kung sino po yung maraming ginagawang mabuti sa ating kapwa, yung naghahatid po ng magandang impluensya, siya pang gusto po ninyong ipasara. Grabe naman, ganyan na po ba talaga ang tao ngayon, mga kadarikads? Puro ano na lang ba talaga? Hilig sa mga red flags, sa maruruming contents, tapos yung may magagandang contents, magandang hangarin, naboboringan ng mga tao. Bakit ganon? Minsan nga napapaisip ako, talagang tao na rin po talaga minsan ang may diferensya. Para sa politiko, no, kapag masyadong green flag, nako, walang magagawa yan. Kaya doon sila sa mga dati na alam po natin na, hay nako, basta. Iba talaga yung trip ng mga tao ngayon, ano? Anyway, let's move on sa next topic nga po natin. So, until now, maingay pa rin po ang mga tape defenders. Patuloy po nilang ipinagpipilitan, ipinagkikiitan po sa mga tao na ang Itbulaga ay bagsak presyo na ang ad rates and nakiki-showtime po sila ngayon. Kasi wala naman na pong tahanan ng pinakamasaya, so nakikiride na lang po sila ngayon dito sa Showtime. Bagay na ikinaiirita ng mga kapamilya fans sa kanila. Ilang kapamilya fans naiirita na sa kaingayan ng mga ito dahil hindi nila gustong ginagamit po ng mga tape defenders ang Showtime para siraan ng Itbulaga. Tapos magsimula po ito ng apoy. Pati daw kasi sila nadadamay dahil dito. So sabi dito, yan ang napapala ng nakikiride on sa show ng may show. Na ultimo defenders ng kabila, sinusuka na sila. Haha, good job Ted, managinip kang gising.
So, naiinis na nga po yung kabila sa kanila. Sinusuka na nga po itong mga tape defenders po neto. Ang lakas po mang-asar, hindi naman po kanilang programa yung pinagmamalaki po nila. Natoringan pa naman po ang kanyang pangalan ay Tape Everyday Defender. Pero kailan pa po naging tape ang Showtime? Sabi nga po niya dito ko nung nakaraan, ad rate ng Itbulaga bagsak presyo na. E80 pa nga po yung gamit niya until now Peter pa din. Siguro until now kiniklaim po nila na ang Itbulaga is Tape Inc. Kaya E80 pa rin ang gamit po nila pang describe po sa TV Chase ng time show. Mahigit 2 buwan na ang lumipas magmula nang mapanood ang It's Showtime sa GMA Network at patuloy ang malaking kalamangan nito sa ratings ayon sa AGV Nielsen and Kantar Media. Dahil dito ay napilitang magbaba ng presyo sa kanilang ad rate ang E80 upang mapanatili ang kanilang mga sponsors. Pansin ko lahat po ng mga nangyari sa tahanang pinakamasaya sa Tape Inc. Siya pong binabato po nila ngayon sa Itbulaga ng TVJ. Parang gusto po nila kung ano yung naranasan ng Tape Inc. Siyang ganun din ng TVJ. Ayon sa ating mga very credible insider sources na may knowledge sa financial status ng kumpanya ay naglalaro na lamang sa 50,000 per second ang average ad rate ng E80 at bihira na lamang makakuha ng 100,000 per 30 second na ad rate. Ayon pa sa ating insider source, ay hanggang 20,000 to 30,000 per 30 second ay pinatulan na rin ng E80 upang makaakit ng sponsors. Sa panig naman ng It's Showtime ayon sa ating mga insider sources sa kanilang kampo ay pumapalo sa hanggang 980,000 per 30 seconds ang kanilang ad rate. Bunga ito ng mataas na ratings na nakukuha ng programa at malawak na reach ng network. Ang nangyaring pagtatapos ng sitcom na Open 24/7 ni Vic Soto ay tip of the iceberg pa lamang sa nangyayari ngayon. Matatandaang biglang tinapos ni Vic at ng kanyang MZ production ng Open 24/7 sa GMA dahil magkakaroon ng financial reallocation papunta sa E80. And saan ang galing naman yung balitang yon? Sabi niya, sino siya? Anyway, tila naman mga kadavikads ay nasupalpal po itong si Ted sa post ni Kapatid Insider. Binanatan nga po niya ito at sinabi nga fake news ang sinasabi ni Ted sapagkat unverified ang sources nito. So, nakatikim po itong si Ted kay Kapatid Insider na sampulan ba naman dahil pinamukha ni Kapatid Insider kay Ted ng 50,000 ad rates na kanyang tinutukoy ay ang ad rates po ng kanilang tahanang pinakamasayan hanggang ngayon kanila pong ipinaglalaban. So, isang malaking sampal at ibinalik ni Kapatid Insider sa kanya itong kanya pong mga binabalita or ang kanya pong kinakalat sa social media. Ayon sa mismong post ni Kapatid Insider, fact check. It seems that the defenders of the embattled production firm, Television and Production Exponent Inc. or Tape Inc. is still in denial stage. Vlogger Ted, Tape Everyday Defenders, one of those staunchest supporters of Tape Inc., claimed that the ad rate of TV5 noontime program Itbulaga went as low as 50,000 for 30 seconds, while ABS-CBN's It's Showtime is at shocking 980,000 ad rate. This claim was proven unverified. A source told us that while it is true that the longest-running noontime show was able to reduce its ad rate to attract more advertisers, the current ad rate of the program is still in a stable state. On the other hand, the 50,000 pesos ad rate mentioned above is the real ad rate of the fluff
defunct noontime show of Tape Inc. entitled Tahanang Pinakamasaya. So, binalik ba naman ni Kapatid Insider sa kanya? So, until na wala pa rin po silang kadala-dala, no? Sila rin po yung nagpakalat ng balita na nalulugi na ang Itbulaga. Ang TVJ na po mismo ang nagsalita, and until now, eto pa rin po ang hugot nila sa buhay. Tila tama itong si Kapatid Insider na sila ay nandoon pa rin sa in denial stage. Kayo po ba, ano pong inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba, and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.